Maagang 6:04:21. Nagising ang Maynila sa ilalim ng manipis na ulap at ang unang sikat ng araw na sumisilip sa mga matataas na gusali. Ang tunog ng mga busina, ang pagmamadali ng mga tao sa kalye, at ang halimuyak ng kape mula sa makainan sa gilid ng kalsada ay bumubuo ng masiglang ritmo ng buhay sa kabisera ng Pilipinas. Ngunit sa isang tahimik na lugar sa tabi ng Riles, iba ang pakiramdam ng hangin. Si Roberto, isang tauhan sa Riles na nagsilbi ng halos 3 dekada, ay nakaupo sa lumang upuan sa harap ng kanyang post. Mahigpit niyang hawak ang bakal na pamalo at nakatingin sa tuwid na Riles. Sanay na siya sa bawat tunog, busina ng tren, tunog ng bakal na gulong sa Riles, pati na rin ang huni ng hangin na dumadaan sa mga pulo sa gilid. Ngunit ngayong umaga, may isang kakaibang pakiramdam na bumangon sa kanya, isang kirot na dumadaloy mula sa kaibuturan ng dibdib. Biglang sumigaw ang busina ng tren. Agad na tumayo si Roberto at tumingin sa direksyon ng tunog. Sa harap niya, isang nakakatakot na tanawin ang lumitaw. Katawan ng isang babae sa Riles, hindi kumikilos. Ang mahabang kayumangging buhok ay nakalatag sa bakal. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha nito. Nagbigay ng nakakatakot na liwanag sa walang buhay na ekspresyon. Nagulat ng husto si Roberto. Marami na siyang naranasang delikadong sitwasyon, ngunit hindi pa niya nakita ang ganitong tanawin mismo sa kanyang post. Humakbang siya pabalik, ngunit kasabay ng kanyang profesional na instinto, maingat niyang inilagay ang maliliit na krus na gawa sa kahoy, simbolo na karaniwang ginagamit ng mga taga-Maynila upang magbigay babala sa lugar, sa paligid ng katawan. Isa itong kaugalian, bilang paggalang sa biktima at upang magbigay ng babala sa iba. Kinuha ni Roberto ang kanyang telepono. Nanginginig ang kamay habang tumatawag sa pulis. Ulat, sa lugar ng Riles sa kanlurang Maynila, may katawan ng babae. Kailangan agadang interbensyon. Mabilis niyang sinabi, pilit itinatago ang takot na nararamdaman. Hindi pa man umabot ng 10 minuto, tumunog ang sirena ng pulisya at 2 sasakyan ang dumating sa eksena. Ang mga pulang at asul na ilaw ay tumama sa mukha ni Roberto na parabang siya rin ay inilalantad sa takot ng umaga. Agad na isinara ng pulisya ang lugar, nagtala ng paunang impormasyon at kumuha ng litrato. Ang katawan ng babae ay nakasuot ng light blue na nightgown, malinis pa rin ang medyas na seda at walang dalang anumang ID. Tiningnan nito ni Roberto ng mabuti at may alinlangan sa kanyang isip, hindi ito ordinaryong pagpapakamatay. May nagplano. May nagdala sa babaeng ito sa Riles. Habang sinisiyasat ng mga forensic officer ang lugar, nanatili si Roberto sa gilid, nakatingin sa katawan, ramdam ang kawalan ng kapangyarihan. Ang Maynila sa labas ay tahimik, ngunit ang kanyang nasaksihan ay babala. Sa abalang buhay ng lungsod, may mga dilim na hindi inaasahan. Isang taxi ang dumaan at dahan-dahang huminto. Tinitingnan ang paligid ng driver. Napansin ni Roberto ang mga matang puno ng kuryosidad at takot ng mga tao, at naisip, hindi lang ito isang katawan, kundi isang kwento na tatagal ng maraming araw, kahit linggo. Para kay Roberto, ang nakakatakot na umagang ito ay hindi malilimutan kailanman. At para sa lungsod ng Maynila, ito pa lamang ang simula ng isang serye ng mga nakakabiglang pangyayari, kung saan ang buhay, pag-ibig at may tinatagong lihim ay malapit na mabunyag. Agad nang pinagtibay ng pulis ang lugar ng insidente, patuloy ang mabilis na takbo ng buhay sa labas ng Maynila. Ngunit sa loob ng Riles, nanatiling tahimik ang paligid hanggang ang bawat yabag ay maririnig ng malinaw. Nakadapit si Roberto sa bakod, pinagmamasdan ang mga forensic na nagsisimula sa kanilang trabaho. Ang katawan ng babae ay nakahiga pa rin sa Riles, tila walang galaw, ngunit ang maliliit na detalye ay nagdudulot ng pagdududa. Ang biktima ay nasa pagitan ng 25 to 30 taong gulang, may magulong kayumangging buhok, at ang mukha ay maganda ngunit may bakas ng huling takot. Lumapit ang forensic na nakasuot ng puting uniforme, nagsusulat, kumukuha ng litrato, at maingat na iniinspeksyon ang bawat detalye. Ang unang napansin ay ang light blue na nightgown ng biktima. Hindi ito punit o marumi, at walang senyales ng pakikipaglaban. Ang puting sera na medyas ay malinis, walang dumi o dugo. Si Roberto, na nakasaksi na ng maraming aksidente sa tren, ay nakaramdam ng kilabot. Hindi ito parang karaniwang pagpapakamatay. Bulong niya sa sarili.
Isa sa mga opisyal, si Senior Inspector Ernesto de la Cruz, ay lumapit at maingat na tiningnan ang katawan. Yumuko siya, tinutukan ng ilaw ng kanyang cellphone at sinabi sa kanyang assistant, "Walang ID, walang malinaw na sugat, pero mechanical asphyxia. Mukhang ito ang sanhi ng kamatayan." Napansin ni Roberto ang tensyon sa mukha ng mga opisyal. Hindi kakaiba sa Manila ang mga aksidente sa tren, ngunit ang kasong ito ay may kakaibang pakiramdam. Ang mga para ng klinika sa mata sa paligid ay hindi pa nakakita ng ganitong komplikadong kaso. Mga hindi natural na palatandaan, oras, lokasyon, lahat ay mahirap ipaliwanag. Sinimulan ng mga forensic ang mabilis na pagsusuri. Natuklasan nilang buntis ang biktima, halos 3 buwan. Lalo nitong pinaseryoso ang insidente. Hindi lang ito isang aksidenteng kamatayan, maaring may masalimuot na plano sa likod nito. Habang iniinspeksyon, napansin ni Roberto ang mga pilak na hikaw sa anyo ng cherry blossom sa tenga ng biktima. Isang eleganteng alahas, hindi karaniwan sa Maynila, na maaring maging susi sa pagkilala sa kanya. Initala ito ni Ernesto de la Cruz, at nagpasiya na hanapin ang pinagmulan ng hikaw. Sinimulan ng mga tawan ang pagguha ng larawan sa iba't ibang anggulo, pagguhit ng diagram ng posisyon ng katawan, at pagtukoy sa mga kahina-hinalang bakas. Nakatayo si Roberto sa labas, pinagmamasdan ang paligid. May ilang lokal na residente na curious at palihim na tumitingin mula sa malayo, ngunit pinapaalis ng pulis. Ang karaniwang masiglang Maynila ngayon ay tahimik at malungkot, tila ang Riles mismo ang nagkukwento ng isang malungkot na kwento. Naalala ni Roberto ang kanyang profesional na instinct, bawat maliit na detalye ay mahalaga. Isang hikaw, piraso ng tela, maliit na yapak, lahat ay maaring maging susi sa pagbubunyag ng katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kabataang babae. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong, sino ang nagdala sa kanya sa Riles? Bakit siya narito? At ang katotohanan ito ba ay magbubukas ng sunod-sunod na pangyayari na babaguhin ang katahimikan ng Manila? Habang tumataas ang araw, ang mga sinag nito ay dumadaan sa manipis na ulap at tumatama sa katawan. Nagpapakita ng pilak na kislap sa hikaw. Parang kumikindat ito, nagbibigay ng pahiwatig, ngunit hindi pa ito lubusang maipaliwanag. Nakaramdam si Roberto ng matinding pangangailangan. Hanapin ang katotohanan, kahit na mabago nito ang kanyang buhay at ang buong Maynila magpakailanman. Agad pagkatapos na isinara ang lugar ng krimen, tinawag ni Senior Inspector Ernesto de la Cruz ang isang agarang pagpupulong sa punong himpilan ng pulisya sa Maynila. Sa silid pulong, ang malamig na puting ilaw ng fluorescent ay sumasayat sa mga mapa ng riles at plano ng eksena, na nagdudulot ng seryoso at tensyonadong kapaligiran. Huwag nating ituring ito bilang isang karaniwang aksidente. Panimula ni Ernesto, malalim ngunit matatag ang tinig. Walang dalang ID ang biktima, namatay sa mechanical na pagkapiglas, buntis, at may mga palatandaan ng planadong insidente sa eksena. Iminumungkahi kung bumuo tayo ng isang espesyal na task force. Si Roberto, bagamat simpleng tauhan sarili sa maraming taon, ay inimbitahang sumali dahil siya ang unang nakakita ng katawan. Nakatayo siya sa gilid, pinagmamasdan ang seryosong mga mukha, at napagtanto na ang kanyang partisipasyon ay magiging mas mahalaga kaysa sa karaniwan niyang trabaho. Ang task force ay binubuo ng mga eksperto sa forensic, investigasyon sa eksena, at intelligence personnel. Lumapit si Chief Forensic Officer Maria Gonzalez upang iharap ang paunang resultata ng autopsy. Ang babae ay nasa pagitan ng 25 to 30 taong gulang, may taas na thermometer, kayumangging buhok, nakasuot ng light blue na nightgown. May marka ng pagkakapiglas sa lig, mechanical na pagkapiglas ang pangunahing sanhi ng kamatayan, seryoso niyang paliwanag. Bukod dito, 3 buwan siyang buntis, at ang pares ng pilak na hikaw na hugis, laklak ay buo pa rin. Maingat na nagtala si Ernesto, nakatingin sa mga hikaw. Maaring ito ang susi sa pagkakakilanlan. Kailangang alamin natin ang pinagmulan ng alahas na ito. Ang bawat miyembro ng task force ay binigyan ng check na tungkulin. Magpapatuloy ang forensic team sa detayadong pagsusuri, ang investigasyon sa eksena ang mangungulekta ng pisikal na ebidensya, at ang intelligence group ay makikipag-ugnayan sa mga tindahan ng alahas, ospital, at tanggapan ng barangay upang sundan ang mga bakas.
Si Roberto ay naatasang suportahan ang scene investigation team at magbigay ng impormasyon tungkol sa mga aktibidad sa paligid ng Riles. Bagamat kinakabahan at may presyon, ipinangako niya sa sarili na ang kanyang pasensya at karanasan ang magiging tanging bentahe. Samantala, sinimulan ng pulisya ang pag-i-interview sa mga saksi sa paligid. Ibinahagi ng ilan na nakarinig sila ng pagtatalo noong nakaraang gabi, ngunit walang makakasiguro kung may kaugnayan ito sa krimen. Isang residente, si Lola Ana, ay tumuraw sa mga hikaw at sinabi na nakita niya ito dati sa isang lumang tindahan sa Quiapo, Maynila. Agad na tinala ni Ernesto ang impormasyon. Alamin ang pinagmulan ng mga hikaw, iniutos niya. Bawat bakas mula sa tindahan ng alahas sa nagbenta o sa mamimili ay dapat itala. Nang matapos ang pagpupulong, bumalik si Roberto sa eksena. Abala pa rin ang Maynila sa labas, ngunit sa paligid ng Riles, tila bumagal ang oras. Bawat hakbang, bawat tingin, ay may dalang tanong. Sino ang responsable sa malungkot na pagkamatay na ito? At bakit pinatay ang biktima ng brutal sa mismong Riles na matagal ng kanyang binabantayan? Huminga ng malalim si Roberto. Alam niya na mula sa sandaling ito, magbabago ang kanyang buhay. Ang katotohanan sa pagkamatay ni Mary, ang babae sa Riles, ay hindi lamang magbubunyag ng krimen, kundi maglalakad din ng mga madidilim na lihim sa puso ng Maynila. Matapos tukuyin ng task force ang paunang mga katangian ng biktima, mabilis na sinimulan ng investigative team ang mga hakbang upang hanapin ang kanyang pinagmulan. Una, nakipag-ugnayan sila sa mga opisina ng Civil Registry sa Maynila upang suriin ang mga rekord ng mamamayan at hanapin ang sinumang may katulad na katangian kay Mary. Babae na nasa 25 to 30 taong gulang, may taas na 1.60 meter, kayumangging buhok, at karaniwang nagsusuot ng pilak na hikaw na hugis cherry blossom. Samantala, patuloy na nagbibigay si Roberto ng impormasyon tungkol sa lugar ng Riles. Itinuro niya na ang bahaging ito ng Riles ay malapit sa ilang boarding house at maliliit na hotel kung saan madalas dumadaan ang mga estranghero tuwing gabi. Ang impormasyong ito ay nakatulong sa task force upang matukoy ang saklaw ng kanilang investigasyon. Nagsimulang magulat ang mga pakayagan sa Maynila tungkol sa kaso, kasama ang larawan ni Mary at paglalarawan ng kanyang katangian. Ngunit sa unang 2 araw, walang pamilya ang nakipag-ugnayan. Lalo nitong pinalalim ang misteryo. Maaring namukhay si Mary ng hiwalay o sadyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpasya ang team na imbestigahan na mabuti ang pilak na hikaw. Ayon kay Lola Ana, isang residente sa Quiapo, ang hikaw ay naibenta sa isang lumang jewelry shop ilang taon na ang nakalipas. Agad na ipinadala ng team ang 2 investigador sa tindahan. Natatanda ng alahero ang hikaw at ibinahagi na ito ay inorder ng isang lalaki na nagngangalang Christian Santos bilang regalo para sa kanyang asawa na si Mary Luisa. Agad itong dinala sa headquarters. Sinunggaban ni Ernesto de la Cruz ang pagkakataon. Kung matutukoy natin si Christian, madali nating makakausap si Mary o ang kanyang pamilya. Ito ang pinakamahalagang lead sa ngayon. Sinimulan din ng task force ang pagsisiyasat sa social media ni Mary. Hinahanap ang anumang palatandaan ng komunikasyon sa pamilya, kaibigan o katrabaho. Natuklasan nilang kamakailan, nagbahagi si Mary ng mga larawan, ngunit hindi ginamit ang tunay na pangalan, kundi alias lamang. Pinalala nito ang paghahanap sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit ipinapakita rin ang kanyang layunin na panatilihing pribado ang buhay niya. Sinubaybayan ni Roberto ang ilang lugar sa paligid ng Riles at napansin ang mga CCTV mula sa mga tindahan at kasulinahan malapit doon. Sinimulan ng team ang pangongolekta ng footage upang makita kung lumitaw si Mary sa mga nakaraang araw. Isang araw pagkatapos, nakumpirma ang impormasyon mula sa jewelry shop. Si Mary Luisa nga ang biktima. Natagpuan din ang contact information ni Christian Santos. Nakatira siya sa isang apartment sa Makati, Maynila. Nagpasya ang task force na magpadala ng maliit na grupo upang makipag-ugnayan kay Christian at mangalap ng karagdagang datos at i-verify ang kanyang alibi. Samantala, nanatiling tensyonado ang buong team. Bawat lead ay humahantong sa masalimuot na kalsada at bawat desisyon ay kailangang pag-isipang mabuti. Pinagmamasdan ni Roberto ang mga miyembro na pagtanto na hindi lamang si Mary,
kundi pati ang Manila ay tila may sariling itinatagong madilim na lihim. Sa gabing iyon, habang ang ilaw ng kalye ay tumatama sa riles kung saan natagpuan si Mary, tahimik na tumingin si Roberto sa pilak na hikaw na ngayon ay nasa evidence bag ng pulis. Bulong niya sa sarili. Dito nagtatapos ang buhay ni Mary, ngunit ang misteryo ng kanyang kamatayan ay malayo pa sa katapusan. Kailangan nating tuklasin ang katotohanan. Malinaw na ang mga susunod na hakbang. Tukuyin si Christian, alamin ang mga relasyon sa paligid ni Mary, at hanapin ang huling bakas bago pumasok ang kaso sa yugto ng pagtutok sa mga posibleng suspek. Kinabukasan ng umaga, ang investigation team na pinamumunuan ni Senior Inspector Ernesto de la Cruz ay dumating sa lumang tindahan ng alahas sa Quiapo, Maynila. Ang tindahan ay nasa isang maliit na eskinita, simple sa labas, ngunit nagpapita ng masalimuot na alahas sa loob. Ang matandang alahero, si Ginong Lito, ay naglilinis ng singsing nang makita ang mga pulis na pumapasok. Magandang araw, Ginong Lito. Nais naming magtanong tungkol sa isang pares ng pilak na hikaw na hugis bulaklak. Seryoso niyang sinabi si Ernesto. Nagtingin si Ginong Lito at agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Naalala ko ang mga hikaw na iyon. Isang lalaki ang dumating dito at bumili para regalo sa kanyang asawa, sagot ni Ginong Lito, mabagal ngunit tiyak ang tinig. Ang pangalan niya, Christian Santos. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para mapasaya ang kanyang asawa. Itinala ni Ernesto ang lahat ng impormasyon at hiniling sa alahero na ilarawan ang eksaktong petsa ng pagbili, oras at paraan ng transaksyon. Bumili si Christian ng hikaw mga 3 taon na ang nakalipas, isang sorpresa para sa kanyang asawa, si Mary Luisa. Ibinigay rin ng alahero ang lumang numero ng telepono ni Christian at ang kasalukuyang address niya sa Makati. Agad na ipinadala ang impormasyong ito sa punong himpilan na pagtanto ng investigation team na mayroon na silang mahalagang lead, posibleng susi sa buong misteryo ng pagkamatay ni Mary. Samantala, nakatayo si Roberto sa labas, nagmamasid at iniisip ang tao sa likod ng pangalang Christian Santos. Isang asawang tila nagmamahal sa asawa, ngunit totoo ba ang relasyon na iyon sa labas? Nagtanong si Roberto kung may masalimot na kwento sa likod ng pagkamatay ni Mary. Nagpasya si Ernesto na magpadala ng maliit na team upang lapitan si Christian, alamin ang kasalukuyang relasyon niya kay Mary, at suriin ang mga lead na may kinalaman sa pamilya o kaibigan ng biktima. Sa araw ding iyon, nirebisa rin ng investigation team ang iba pang tindahan ng alahas sa lugar upang tiyaking walang detalye tungkol sa mga alahas na pag-ari ni Mary ang mapalampas. Natagpuan nila ang ilang lumang regalo mula kay Christian. Patunay na matagal na may malapit na relasyon si Mary kay Christian. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang mga investigator sa punong himpilan upang suriin bawat lead. Inihambing ang CCTV footage sa paligid ng riles, datos mula sa tindahan ng alahas, at impormasyon mula kay Christian Santos. Lahat ay nagpapakita na may malapit na ugnayan si Mary kay Christian, ngunit sa mga nakaraang buwan ay namuhay siya ng hiwalay. Tumingin si Roberto sa mapa ng Maynila kung saan nakamarka ang mga lugar na may kaugnayan sa kaso, at huminga ng malalim. Mukhang nasa tamang direksyon ang investigasyon, ngunit alam niyang marami pang lihim ang kailangang matuklasan. Ang pagkamatay ni Mary ay hindi lamang isang personal na kaso, kundi isang komplikadong larawan ng pag-ibig, kasakiman, at pagtataksil. Ang mga susunod na hakbang ay malinaw, lapitan si Christian, alamin ang mga relasyon sa paligid ni Mary, at i-verify ang mga pisikal na ebidensya. Bawat maliit na detalye mula sa tindahan ng alahas ay maaring susi sa bubunyag ng katotohanan. Kinabukasan sa headquarters ng pulisya sa Manila, nagtipon ang investigative team upang tiyakin ang pagkakakilanlan ng biktima. Matapos ang lead mula sa jewelry shop na humantong kay Christian Santos at sa regalong hikaw para sa kanyang asawa na si Mary Luisa, unti-unting nagiging malinaw ang direksyon ng investigasyon. Sinimulan ng team ang paghahambing ng impormasyon mula sa civil registry, medical records at iba pang ID documents ni Mary. Lumitaw ang portrait ng biktima, si Mary Luisa, 28 taong gulang, nakatira sa Makati, at hiwalay na sa asawa niyang si Christian Santos sa loob ng 6 na buwan. Namumuhay siya ng mag-iisa, iniiwasan ng asawa, at bihira makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Nag-uusap sina Ernesto at Roberto,
Kung nag-iisa si Mary, maaring hindi direktang may kinalaman si Christian sa kanyang pagkakaroon sa Riles. Pero ang hikaw, regalo mula sa asawa, malinaw na nagpapakita ng koneksyon. Sabi ni Roberto, mabigat ang tono. Nagpadala rin ang forensic team ng detalyadong resulta ng autopsy. Namatay si Mary dahil sa mechanical asphyxia, walang senyales ng banggaan o pinsala sa balat. Lalo nitong pinagtibay ang hinala na hindi aksidente o pagpapakamatay ang sanhi. Partikular na buntis si Mary ng 3 buwan, ngunit walang senyales ng anumang karamdaman na maaring magdulot ng kamatayan. Nagpasya ang investigative team na palawakin ang verification. Nakipag-ugnayan sila sa mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Mary. Ilang kaopisina sa interior design firm ang nagpatunay na namuhay si Mary nang hiwalay at minsang nagbanggit ng mga relasyon sa labas, ngunit hindi kay kailanman isinapubliko ang pagkakakilanlan ng lalaki. Sinuri rin ng pulisya ang passport, iba pang ID at personal journal ni Mary. Sa mga dokumentong ito, natuklasan nila ang mahalagang impormasyon. Naglakbay si Mary sa iba't ibang business trips. Nakilala ang ilang lalaki bukod kay Christian, ngunit walang nakumpirmang matagalang relasyon. Binalaan ni Ernesto ang buong team. Dapat tayong mag-ingat. Ang hiwalay na pamumuhay ni Mary kay Christian ay hindi nangangahulugang siya ang salarin. Patuloy nating siya sa atin bawat detalye, bawat relasyon sa paligid niya. Samantala, nagmuni-muni si Roberto tungkol kay Mary. Isang batang babae, puno ng buhay ngunit hinarap ang malungkot na kapalaran. Alam niya na upang matuklasan ang katotohanan, kailangan ng team na suriin bawat lead, bawat testimonya, at huwag palampasin kahit ang pinakamaliit na detalye. Ngayon, ang resulta mula sa jewelry shop, civil registry, at forensic examination ay bumuo na ng buwang larawan ni Mary Luisa. Isang independenteng babae, dating may ugnayan kay Christian, na mumuhay ng mag-isa, buntis, at brutal na pinaslang. Ang mga susunod na hakbang, imbestigahan ng mas malalim ang personal na relasyon ni Mary. Alamin ang mga posibleng suspek at mangalap ng ebidensya sa alibi. Unti-unti nang lumalantad ang katotohanan sa pagkamatay ni Mary. Ngunit maraming hamon pa ang kailangang harapin bago matukoy ang salarin. Matapos makumpirma ang pagkakilanlan ni Mary Luisa, sinimulan ng Manila Investigation Team na sumisid sa personal na buhay niya upang tuklasin ang mga posibleng suspek. Si Mary, isang independenteng kabataang babae, ay may matatag na karera at bukas ang personalidad, ngunit ang kanyang buhay pag-ibig ay mas komplikado kaysa sa nakikita sa labas. Iniutos ni Investigator Ernesto de la Cruz, kailangan nating beripikahin lahat ng kalalakihan na malapit na nakipag-ugnayan kay Mary. Huwag palampasin ang sinuman, maging kaibigan man o kakilala lang sa lipunan. Sa mga panayam, nakalap ni Roberto ang impormasyon mula sa mga kaibigan at katrabaho ni Mary. Ibinunyag nila na sa 6 na buwan bago ang krimen, si Mary ay may relasyon sa hindi bababa sa 3 kalalakihan, bukod kay Christian. Carlos Reyes, pinuno ng sales department sa kumpanya kung saan nakipag-collaborate si Mary. Isa siyang kaakit-akit na lalaki, mahusay sa pakikipag-usap, at madalas lumahok sa mga social gathering kasama si Mary. Ang kanilang ugnayan ay naging usap-usapan sa ilang katrabaho, ngunit hindi kailanman ipinakita ni Mary sa publiko. Ramon Bautista, isang contractor, ay nakipagtulungan kay Mary sa isang malaking interior design project. Kilala si Ramon sa industriya ng konstruksyon sa Maynila sa kanyang matibay na personalidad at tuwirang pamamaraan. Nagkaroon sila ng ilang pribadong pagkikita sa mga akapehan at restaurant, ngunit wala pang nakakita sa kanila na magkasama sa publiko. Dr. Miguel Santos, isang surgeon, ay pinakamalapit kay Mary sa huling mga buwan. Maraming ebidensya ang nagpapakita na buntis si Mary kay Miguel, ngunit itinanggi niya ang relasyon at palaging iniiwasang makaharap ang investigators. Itinala ni Roberto ang bawat lead, kung buntis si Mary maaring ito ang motibo sa krimen. Kailangan muna nating beripikahin ang relasyon niya kay Miguel. Natuklasan din ng investigation team na si Mary ay mahigpit sa pagprotekta ng kanyang personal na buhay. Hindi niya ibinahagi ang kanyang relasyon sa pamilya o malalapit na kaibigan, at ang mga relasyon sa labas ng asawa ay tinago. Ito ay nagpapahirap sa pagtukoy ng suspek.
Habang nire-review ang mga mensahe, email at personal na journal ni Mary, natagpuan ni Roberto ang mga indikasyon na nag-aalala si Mary sa relasyon niya kay Miguel. Ilang linya sa diaryo ang nagsasabing, palagi siyang tumatanggi na pag-usapan ang hinaharap, pero hindi ko siya kayang iwan. Paano niya maunawaan na ako ay buntis? Konklusyon ni Ernesto, kailangan nating imbestigahan sina Carlos, Ramon at Miguel ng paisa-isa. Alibi, ebidensya, at motibo ang magiging susi sa pagtukoy kung sino talaga ang may kakayahang gumawa ng krimen. Mga susunod na hakbang, imbestigahan si Carlos Reyes, beripikahin ang mga business trips, conference schedules, at alibi. Imbestigahan si Ramon Bautista, kumpirmahin ang housewarming party at mga saksi na naroon. Ituan sa Dr. Miguel Santos, suriin ang work schedule, relasyon kay Mary, at ebidensya tungkol sa pagbubuntis ni Mary. Pinubuksan ng kabanatang ito ang mas malalim na investigasyon sa komplikadong buhay pag-ibig ni Mary at nagbibigay ng pundasyon para sa pagtanggal ng mga hindi suspek at pagtukoy sa tunay na salarin sa mga susunod na kabanata. Sinimulan ng investigative team sa Manila ang pag-verify ng impormasyon tungkol kay Carlos Reyes, ang head ng business department na dating romantikong ugnayan kay Mary. Si Carlos ay 35 taong gulang, may elegante at maayos na kilos, kilala sa mahusay na kakayahan sa diplomasya sa trabaho at sa lipunan. Dahil sa dating relasyon, siya ang unang suspect na kailangang suriin ng team. Itinala ni Roberto ang schedule ni Carlos noong nangyari ang krimen. Dumalo siya sa isang 3 araw na international conference sa Makati, Maynila. Agad na nakipag-ugnayan ang investigative team sa organizers ng conference upang kumpirmahin ito. Ang mga saksi at CCTV footage ay nagpapatunay na dumalo si Carlos sa lahat ng seminar sessions, lunch breaks at pati sa evening gala. Bagaman may relasyon kay Mary, napatunayan na may solidong alibi si Carlos, kaya't kailangan siyang alisin sa listahan ng pangunahing suspek. Upang hindi makaligtaan ang anumang lead, patuloy na kinolekta ni Roberto ang mga mensahe, email at chat logs sa pagitan ni Carlos at Mary. Sa mga pag-uusap, karaniwang tungkol sa trabaho ang kanilang palitan at may ilang pahiwatig ng emosyonal na ugnayan, ngunit walang nabanggit na seryosong alitan o planong magkita sa oras na nawala si Mary. Bukod dito, naka-interview din ang mga katrabaho ni Mary upang tiyakin ang relasyon ng dalawa. Sinabi nila na si Carlos ay maalalahanin, ngunit si Mary ay hindi nagpakita ng takot o panganib kapag kasama siya. Pinagtibay nito na wala siyang direktang motibo sa krimen. Sa internal meeting, nag-conclude si Ernesto de la Cruz. May romantikong ugnayan si Carlos kay Mary, ngunit lahat ng ebidensya ay nagpapakita na wala siyang pagkakataong gumawa ng krimen. Ipatuloy nating alisin ang suspek na ito at ituon ang pansin sa iba pang may pagkakataong gumawa ng aksyon. Samantala, patuloy na binabantayan ni Roberto si Carlos. Dahil sa mga komplikadong kaso, ang mga dating relasyon ay kadalasang nagbibigay ng mahalagang indirect lead. Mabilis na lumipat ang investigative team sa susunod na suspek, si Ramon Bautista, isang construction contractor at dating karelasyon ni Mary ilang buwan bago ang insidente. Bagaman hindi direktang konektado si Ramon sa krimen, kailangan suriin ng team ang kanyang alibi at mga saksi upang tuluyang maalis sa listahan. Nagtatapos ang kabanatang ito sa pagtukoy kay Carlos Reyes bilang suspek na walang pagkakataong gumawa ng krimen, na nagbukas ng daan upang ituon ang investigasyon sa mga natitirang karakter, lalo na kay Dr. Miguel Santos, ang pinakamalapit na kasintahan ni Mary at may pinakamalapit na ugnayan sa biktima sa mga huling buwan ng kanyang buhay. Si Ramon Bautista ay 38 taong gulang na kontraktor, kilala sa Maynila sa maraming malalaking proyekto. Nagkaroon siya ng relasyon kay Mary bago pa bumalik ito kay Christian, ngunit natapos ang relasyon ilang buwan bago yon. Nang nakatuon ang investigation team kay Ramon, napansin nila na ang reputasyon at katiwan niya sa lipunan ay maaring nagtago ng ilang lead, kaya bawat hakbang ay kailangan maingat. Nagsimula si Roberto at ang team sa pagbuo ng schedule ni Ramon noong araw na nawala si Mary. Nag-host siya ng housewarming party sa bagong villa sa Quezon City. Tinipon ang humigit kumulang 50 bisita, kabilang ang mga business partner, kaibigan at empleyado. In-interview ng team ang lahat ng bisita at lahat ay nagpatunay na naroroon si Ramon mula alas 6 ng gabi hanggang halos hating gabi. Naitala rin sa CCTV sa paligid ng villa ang patuloy na pakikisalamuhan ni Ramon sa mga bisita, ang pakikilahok sa mga aktibidad at hindi siya umalis sa gusali buong gabi.
Sinuri rin ng team ang galaw ng sasakyan, telepono, at transaksyon sa bangko upang beripikahin ang alibi. Lahat ay tugma sa testimonya, pinapatunayan na hindi maaring naroroon si Ramon sa eksena ng krimen nang patayin si Mari. Susunod, nakatuan si Roberto sa pag-imbestiga ng nakaraan ni Ramon kay Mari kung may posibleng personal na alitan o motibo. Lahat ng saksi ay nagpatunay na nagtapos ang relasyon na maayos at walang palatandaan ng pagbabanta, pagtatalo o seryosong selos. Nakipagtulungan din si Ramon sa pagbibigay ng chat logs kay Mary na normal lamang ang mga mensahe at walang indikasyon ng banta o plano ng delikadong pagkikita. Bagamat naalis si Ramon sa listahan ng pangunahing suspek, pinanatili ni Roberto ang record ng relasyon nila ni Mary para sa indirect investigation. Napansin ng team na may ilang mensahe na nagpapakita ng pagkalito ni Mary tungkol sa kanyang komplikadong relasyon, kabilang sina Ramon at Carlos, ngunit walang sapat na ebidensya na nagpapakita ng motibo ni Ramon sa pagpatay. Pinaikling konklusyon ni Ernesto de la Cruz, naroon si Ramon sa housewarming. Maraming saksi ang nagpatunay. Inaalis natin siya sa pangunahing listahan ng suspek. Lahat ng bakas ay tumuturo kay Dr. Miguel Santos, ang pinakamalapit na karelasyon na direktang konektado kay Mary sa mga huling araw. Naghahanda ang investigation team para sa susunod na yugto. Ilaan ang buong atensyon kay Dr. Miguel, suriin ang relasyon, kilos at pisikal na ebidensya na maaaring mag-ugnay sa kanya sa pagkamatay ni Mary. Nagtatapos ang Kabanata 9 sa pagtanggal kay Ramon sa listahan ng mga suspek na nagbukas ng daan sa investigasyon kay Dr. Miguel, ang pangunahing suspek ng kaso, at lumalakas ang tensyon habang natutuklasan ng team na mas komplikado ang relasyon ni Mary at Miguel kaysa sa inakala. Si Dr. Miguel Santos ay isang 42 taong gulang na surgeon na nagtatrabaho sa isang malaking private hospital sa Manila. Siya lamang ang nanatiling malapit na contact ni Mary sa mga huling buwan ng buhay nito. Sinimula ni Roberto at ng investigative team ang pagsusuri sa medical records, work schedule at personal na relasyon ni Miguel upang mahanap ng ebidensya na may kaugnayan sa pagkamatay ni Mary. Napatunayan na may matinding romantikong ugnayan sina Mary at Miguel. Ilang text messages, emails at call logs ang nagpapakita na madalas silang magkita, nag-uusap tungkol sa personal na plano at ipinaalam pa ni Mary kay Miguel ang tungkol sa 3 buwang pagbubuntis. Gayunpaman, itinanggi ni Miguel ang relasyon sa harap ng team at tumangging magbigay ng DNA sample upang patunayan ang koneksyon sa sanggol. Nagdesisyon si Roberto na suriin ang financial transactions at galaw ni Miguel sa linggo ng pagkawala ni Mary. Napansin niyang madalas umalis si Miguel sa ospital tuwing gabi at pumupunta sa mga hotel sa Makati. Ilang staff na ospital ang nakakita na may dala siyang malaking bag. Ngunit palaging iniiwasan ni Miguel na mapansin. Naka-interview din ng team ang mga kaanak, kaibigan at katrabaho ni Miguel. Kinumpirma nila ang relasyon nito kay Mary, ngunit itinuturing itong pribadong usapin. Walang nakakaalam ng eksaktong oras at pangyayari. Nagsimula na magkaroon ng hinala si Roberto, may motibo si Miguel, ang pagbubuntis ni Mary, at ang lihim nilang relasyon ay maaring makapinsala sa reputasyon at karera ni Miguel. Upang palakasin ang ebidensya, nagplano ang team na tuluyang isurveil si Miguel. Naglagay sila ng security cameras sa paligid ng ospital, hotel, at sa mga ruta niya, at sinubaybayan ang kanyang bank transactions at text messages. Ipinakita ng data na totoong nakipagkita si Miguel kay Mary noong gabing bago siya pinaslang. Dala ang isang malaking suitcase na pinaghihinalaang naglalaman ng katawan ni Mary. Lahat ng lead ay direktang tumuturo kay Miguel. Nagtatambak na ang circumstantial evidence at napagkasunduan ni Roberto at Senior Inspector Ernesto de la Cruz na si Miguel ang pangunahing suspek. May malinaw na motibo, mataas ang posibilidad na naroroon sa crime scene at nagsisimulang mabuo ang ebidensya. Gayunpaman, para sa konklusyon, kailangan pa rin ng direktang ebidensya, CCTV footage, saksi at physical traces. Nagtatapos ang Kabanata 10 sa determinasyon ng investigative team. Mahigpit na i-monitor si Miguel, mangalap ng hindi matitinag na ebidensya at ihanda ang susunod na hakbang upang ibunyag ang katotohanan sa likod ng malungkot na pagkamatay ni Mary. Inilunsad ng Manila Investigation Team ang komprehensibong surveillance kay Miguel. Maingat nilang sinuri ang CCTV sa paligid ng tirahan ni Mary, ang ruta patungo sa hotel sa Makati at mga pangunahing kalsada sa lungsod. Noong umaga ng insidente, nakuhanan ng kamera sa apartment complex ang imahe ni Miguel na nagdadala ng malaking maleta palabas ng bahay ni Mary.
Maingat itong nakalock at diretsong sumakay sa naghihintay na taxi. Ayon sa taxi driver na na-interview, iniutos ni Miguel na ihatid siya sa isang maliit na hotel, mga 10 kilometers mula sa city center. Nag-iisa si Miguel, dala ang maleta, at binayaran ng biyahe ng maaga. Nakuha na ng kamera sa hotel si Mary na pumapasok sa lobby bandang alas 11 gabi. Kasunod si Miguel na halatang nag-aalangan, dala ang maleta. May ilang footage na nagpapakita kay Miguel na nakatayo sa labas ng kuwarto, kumakrok sa pinto, at pagkatapos ay parehong pumasok sa hotel room. Walang nakuhang footage na lumalabas si Mary mula sa hotel, ngunit kinabukasan ng umaga, nakita si Miguel na lumabas mag-isa, wala ang maleta. Pinagsama ni na Roberto at Senior Inspector Ernesto de la Cruz ang testimonya ng taxi driver at footage ng camera upang buuin ang kabuuang ruta. Nakumpirma na ang maleta ay maaring ginamit upang ilagay ang katawan ni Mary. Ang mga circumstantial na ebidensyang ito ay nagpatibay sa paniniwala ng investigation team na si Miguel ang gumawa ng krimen sa hotel at pagkatapos ay inilipat ang katawan palabas. Upang lalo pang patibayin ang ebidensya, sinuri ng team ang mga tindahan sa paligid ng hotel at kinapanayam ang mga nakaraan sa lugar. Ilan sa kanila ang nakakita kay Miguel na nagdadala ng maleta palabas ng hotel ng madaling araw. Halatang nagmamadali at tensyonado, ang kombinasyon ng footage at testimonya ay bumuo ng tuloy-tuloy na chain ng ebidensya mula sa bahay ni Mary patungo sa hotel at mula sa hotel palabas sa kalye. Nagdesisyon ang investigation team na ihanda ang plano para sa pag-aresto kay Miguel patay sa mga ebidensyang ito. Lahat ng data mula sa CCTV, taxi at mga saksi ay pinagsama at maingat na sinuri upang matiyak na walang puwang para makaiwas sa pananagutan ang suspek. Maagang umaga sa Maynila, naghahanda ang Philippine National Police na arestuhin si Dr. Miguel Santos. Nasa gitna siya ng isang operasyon sa kanyang pribadong klinika. Hindi alam na binabantayan ng mga pulis ang bawat kilos niya. Tahimik na lumapit si Senior Inspector Ernesto de la Cruz kasama ang mga investigador sa klinika. Nang matapos ni Miguel ang operasyon at naghuhugas ng kamay at inaalis ang maskara, biglang pumasok ang mga pulis. Nagulat si Miguel, ngunit hindi nakasagot. Agad siyang dinala palabas, nakakadena ang mga kamay, at kitang-kita ang takot at paggugulat sa kanyang mukha. Habang dinadala sa headquarters, patuloy na itinanggi ni Miguel ang lahat ng akusasyon. Ngunit sa harap ng CCTV footage mula sa hotel, testimonya ng taxi driver at mga saksi na nagpapatunay na dala niya ang suitcase na naglalaman ng katawan ni Mary, naging walang kabuluhan ang kanyang pagtanggi. Sa headquarters, dinala si Miguel sa interrogation room. Sa ilalim ng matinding ebidensya, sa wakas ay inamin niya ang romantikong ugnayan kay Mary at ipinahayag na buntis siya sa kanya. Ipinaliwanag ni Miguel ang dahilan ng krimen. Matapos banta ni Mary na ibubunyag ang kanyang relasyon sa iba pang asawa o asawa, nawala siya sa kontrol at nagresulta sa krimen. Ibinahagi rin ni Miguel ang detalyadong paraan ng pagpaslang kay Mary sa hotel, paano niya inilagay ang katawan sa suitcase, at paano niya ito inilabas. Lahat ng detalyeng ito ay tumutugma sa physical evidence, CCTV footage at testimonya ng mga saksi. Itinala ni Senior Inspector Ernesto de la Cruz ang buong pahayag at inihanda ang case file para isumite sa Manila Prosecutor's Office. Nakolekta na ang lahat ng ebidensya, CCTV, taxi, suitcase at mga kaugnay na gamit. Sa isang maliit na hotel sa Maynila, inayos muli ang interrogation room upang isagawa ang crime scene reenactment. Inatasan si Dr. Miguel Santos na ipakita muli ang buong krimen sa ilalim ng pagmamasid ni Senior Inspector Ernesto de la Cruz at ng investigative team. Pinuntahan ni Miguel ang hotel room kung saan nanirahan si Mary at ipinaliwanag ang bawat detalye. Mula sa pagtatalo, mga banta ni Mary hanggang sa pagsakal sa kanya. Ang bawat kilos ay kanyang inireconstruct ng tumpak na ikinagulat at ikinabahala ng mga investigador. Pagkatapos, ipinakita ni Miguel kung paano niya ipinasok ang katawan ni Mary sa suitcase at inilipat ito sa sasakyan. Isinulat at sinukat ng mga investigador ang bawat detalye, kasama ang distansya at posisyon upang tiyakin na guma ito sa aktual na ebidensya. Natagpuan ang suitcase sa Riles sa Maynila kung saan ito unang nakita ni Roberto. Ipinakita rin ang CCTV footage ng hotel at testimonya ng taxi driver na nagpapatunay sa paglipat ng suitcase hanggang sa Riles. Lahat ng detalye ay tugma sa pahayag ni Miguel. Partikular na binantayan ng mga investigador ang psychological behavior ni Miguel. Kalmado ngunit tensyonado, may bahagyang pag-aalala sa mga kilos na inuulit. Lalo nitong pinagtibay ang kredibilidad ng kanyang pahayag.
Tumagal na ilang oras ang reenactment, ngunit sa huli, nai-reconstruct ng tumpak ang buong chain of actions ni Miguel. Ngayon, ang physical evidence, footage at testimonya ay bumuo ng kumpletong larawan, kanda na para sa pag-uusig. Matapos makumpleto ang lahat ng proseso, ang kaso ni Mary ay isinampa sa Manila Prosecutor's Office. Lahat ng ebidensya, CCTV footage, testimonya ng taxi driver, scene reenactment at mga physical na ebidensya mula sa eksena ay malinaw na naipresenta. Si Dr. Miguel Santos ay kinasuhan ng murder with aggravating circumstances. Ang paglilitis ay naganap sa ilalim ng matinding pansin ng publiko. Ang mga detalye ng relasyon sa labas, kilos ng pagpatay, at ang matiyagang pagsisikap ng investigation team ay malawakang iniulat ng media. Sa huli, si Miguel ay nakatulan ng parusang kamatayan, habang ang komunidad ng Maynila ay nagulat ngunit nakahinga ng maluwag dahil naipakita ang katarungan. Ang kwento ni Mary ay naging babala tungkol sa malubhang kahihinatnan ng mga relasyon sa labas, kasakiman, at kakulangan sa moral na pananagutan. Kasabay nito, pinatunayan nito ang dedikasyon, profesionalismo, at pagiging maingat ng Philippine Investigation Forces. Sa Maynila, ang mga nakasaksi sa insidente, mula sa mga empleyado ng hotel, pulis, hanggang sa mga residente, ay nakakuha ng mahalagang aral tungkol sa paggalang sa etika, batas at responsibilidad sa kapwa. Wala na si Mary, ngunit ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa lipunan ng mga halaga ng humanismo, pananagutan at katarungan. Nagtapos ang kwento, ngunit ang mensahe at aral mula sa kaso ay nananatiling nakaukit sa puso ng mga taga-Maynila bilang paalala na sa huli, ang katarungan ay magwawagi at ang mga malupit na gawain ay hindi makakaligtas sa liwanag ng katotohanan.